Oh, gabi na po dito pero yung oras natin alas 5 pa lang ng hapon. So grabe. Simula pa kahapon mga kabayan, napakalakas ng hangin, tapos hindi po maganda yung panahon dahil may kasamang snow po na lumilipad at napakasakit pag tumama po sa mukha mo. Kahapon lumabas kami pero hindi na kami tumagal dahil bumalik na lang kami sa bahay dahil hindi po maganda yung panahon mga kabayan. Tapos ito yung anak ko, si Axel, parang na-bored na siya sa bahay. Kaya ngayon pupunta kami ng grocery store, mag-grocery kami, sasama ko na lang siya, baka may gusto siyang bilhin. So tara, samahan niyo kami mga kabayan na. Dahil dito sa Greenland, kapag ganitong winter mga kabayan, ay wala ka talagang masyadong magagawa sa labas. Daanan sa mga kasi madulas yung mga kalsada. Sa gaya ngayon mga kabayan, no, medyo nagtunawan na naman yung mga snow, tapos yung iba tumigas. Ito po yung pinakamadulas basta may tubig. May ulan kasi ngayon at tingnan nyo, tumutulo-tulo yung mga tubig sa bubong dahil warm. Pag warm kasi mga kabayan, yan yung dahilan na medyo mag-moist po yung buong paligid, lalo na pag umuulan, napakadulas ng kalsada. Yan, so, nag-aalala din ako dito sa anak ko kasi madalas gusto niya daw lumabas na may galaan dito, kaso yung galaan dito, ito lang yung supermarket, grocery store, yun lang po yung pasyalan talaga namin dito. Kaya minsan sabi niya nga ay gusto niya daw pamasyal din daw doon sa Pilipinas, doon sa amin. Pero next year mga kabayan, plano namin magbakasyon. Daanan siya mga kasi madulas. Ayun yung sasakyan natin sa itaso. Baka next year mga kabayan, kung makaipon kami ng pamasahe, baka magbabakasyon kami nitong Marso or Abril. Naantay lang namin yung permit namin. Napakadulas yan Axel ha. Kasi nga nag-aalala ako dito sa anak ko dahil nga sabi niya parang nabuboard na daw siya dito. Tinatanong ko nga siya kung ano yung gusto niya. Gusto niya ba yung computer, kasi gusto niya magpabili sa akin ng computer yung nakaraan pa, kaso hindi ko siya binibilhan dahil mayroon naman isang tablet sa bahay, pero minsan hindi namin siya pinabababad kasi sa computer. Kaya madalas yung kuha niya sa tablet, binabawalan namin siya minsan magbabad sa tablet. Kaya minsan TV lang yung gawa niya lang sa loob ng bahay mga kaban, nood ng TV. Minsan mag-aral sila ng asawa ko, tuturuan ng asawa ko. Ngayon kasi wala silang pasok, kaya medyo nabuboard siya dito sa bahay. Okay lang kung may pasok siya kasi may mga kalaro naman siya dun sa school, naglalaro sila. So ito, napakadulas po ito mga kabayan, no? Pag naglakad ka dito, maaari kang madulas nito pag hindi ko po mag-ingat. Ayan, so yung gilid natin, yung gumuho na kasi malambot na po yung snow. Ayan, so nagtubig na po siya. Ayan, pero may mga part na tumigas kaya madulas siya. Tara na Axel. O ngayon isama ko na lang itong anak ko kasi mukhang naawa ako dito, parang gusto niya na talagang kuha ng Pilipinas. Magbakasyon lang, ayaw niya man magstay doon kasi hindi daw kami mag-stay doon. Gusto niya kung magstay kami ng Pilipinas, gusto niya kung uuwi siya ng Pilipinas, uwi din daw kami. Gusto mo na magbakasyon Axel? Disneyland. Disneyland ang gusto niya magbakasyon. Mag-ipon pa tayo. Kaya sana maraming mag-subscribe sa atin at manood sa YouTube channel. Tapos hindi sila mag-skip ng ads, no? Para medyo malaki-laki yung income namin. Yan. Salamat po sa panonood sa mga kababayan ko. Yan, malaking tulong po yung inyong suporta sa panonood po ng aming video, lalo na yung mga hindi nag-skip ng ads. Minsan may nababasa akong comment na hindi daw sila nag-skip ng ads. Salamat po, malaking tulong po sa amin. At baka makaipon na kami pong pamasahe. Gusto kasi ni Axel magbakasyon daw kami sa Pilipinas daw next year kasi naiinip na daw siya dito. Wala daw siyang masyadong galaan kasi mga kabayan, talagang pag winter dito nasa loob ka lang ng bahay. Kung lumabas ka man, napakalamig. Okay lang dito kung summer kasi 24 hours dito may liwanag, kaya kahit anong oras ka lalabas maliwanag pa rin, marami kang pwedeng gawin. So tara mga kabayan, samahan nyo kami Axel, pupunta kami dun sa grocery store. Samahan nyo kami, pupunta na po tayo. Medyo kuha lang ito mga kabayan, medyo lulubog ka lang dito. Alam mo yung mga putik, parang ganito na siya, putik sa atin. Pero madulas ito dahil may mga ice kasi na tumigas sa ilalim. Ito lang yung kaibahan dito, lalo na dito sa gitnang daanan mga kabayan. May maramdaman mo dito yung dulas ng kalsada. Iba kasi yung kuan, pag umulan siya madulas yung kalsada. Mas okay pa nga yung snow lang mga kabayan, na uulan ng snow. Pero yung may kasama
medyo may tendency tayo na hindi tayo makaalis nito kasi gagapang yung sasakyan pag yelo yung daanan mo. Ito, kaya nito. Ayan po. Mahina kasi yung winter tire natin. Ayan. Gumagapang siya mga kabayan. Ganyan na po yung daanan natin. Nagkabuhol-buhol lang po siya. Hindi mayanig-yanig. Nanginginig mga kabayan yung daanan dahil sa yelo. Tumigas. Okay lang, Axel. Gusto mo na mag-school? Ah. Gusto mo na mag-uwi? Hindi na, malapit na. Stays na muna tayo dito. Pero pag uuwi, pagbalik, maiwan ka na doon? Asan? Sa Pinas? Ah, sama ka pa rin dito? Ah. Bakasyon lang eh. Balik pa rin tayo dito. Ay, wala pa man tayong malaking ipon. Dito muna tayo sa malamig na lugar. Yung mga kalaro mo pala, saan na sila? Ha? Nagbakasyon sila? Nasaan si Kenrick? Bakasyon oh. Ah, sa Hong Kong. Yung classmate ni Axel mga kabayan na Pilipino, nasa Hong Kong sila, kasama yung papa niya at saka mama. Si Sydney nagbakasyon din? Saan? Baka dito lang sa Greenland nagbakasyon. Ibang lugar? Sino sabi? Wala oh, nag-check ata. Nandyan yung mama niya eh. Oh, bilas. Bilas. Gay. Muntik na. Pambihira. Muntik nang nabangga, Cham. Madulas. Muntik pa ako na disgrasya mga kabayan. Dandahan na ngayon. Pambihira. Muntik ko nang nabangga yung puti kasi buwan kasi makitid yung daan ba. Tapos nag-apply ako ng brake, hindi naman kumagat. Pambihira. Mabuti talaga mga kabayan, hindi na inabot. Kinabahan ako. Hindi ko lang alam kasi kung nabangga natin, ano na namang sitwasyon dun. Tayo ba pabayarin? Malapit na talaga siya. Grabe. Hindi na tayo magkumpiyansa sa kwan. Grabe, malapit na mga kabayan. Kinabahan ako. Grabe kadulas. Nag-apply ako ng brake mga kabayan, walang nangyari. Dumos-os lang. Paliko kasi siya. Yung dumiko na ako, kuwan din siya, dumiritso din siya. Yan, pang-abot kami doon. Munti ka na talaga. Grabe yung daanan dito. Madandaan lang tayo. Bahala na. Tagal tayo na makarating. Hindi tayo makabangga. Munti ko na talaga siyang abutin mga kabayan, sa gitna na talaga eh. Salamat. Kinabahan ako. Salamat Lord, hindi nabangga. Pero may insurance naman to. Pero siyempre mga kabayan, hindi ko alam kung anong sitwasyon. Baka ako pabayarin. Kasi wala na sa trabaho ngayon eh. Ito po yung grocery store dito sa Pinoy. So dito tayo banda oh. Napakadulas ng kalsada, Cham. Wanna make
Wala. Wala? Oh, tara na. Yan. Hinay lang ha, kay madulas. Yan lang. Ay grabe, kadulas Axel. Ayos na talaga itong ihapakan namin mga kabayan. Kaya pala hindi na kumagat yung kwan. Dito ka na. Dito ka na. Kaya pala hindi na kumagat yung brake ko kanina. Kasi dumaustos na talaga siya. Ano? Eh, hinay lang. Dahan lang, oh. Tumbling ka dyan. Wait lang. Ay, grabe kadulas mga kabayan. Dahan lang ha. Oh. Hindi pwede yung ganito na maglakad ka ng mahaba. Maaari kang makakuha dito. Babalik. Marami na nabalian dito mga kabayan. Dahil sa mga daanan na ganito pag nag tubig siya. Tapos silo sa ibaba. Ay, ito na po sa loob. Ito na po yung Arctic Sansar Store. Ha? Yan, hanap po tayo dito ng patay basket. Basket. Ano sa'yo, Axel? Candy? Malunggay. Ito yung malunggay dito. Ito may mga kwan sila. Ito malunggay. Ibos. Ibos naman to. Ibos, budbud. Mani. Tapos saging. May mais. Ano to? Ano to? Hindi ko alam. Ito, labong. Labong ata to. Kawayan. Ito. Kuha tayo malunggay. Frozen lang ito mga kabayan. Ito naman ang palaya. Ay, kasor. Ang palaya. Frozen din. Isda. Ito, kamote. Frozen din siya. Ito naman. Langka. Ay, ito langka. Ayun na, may sitaw. Ayan tayo ng sitaw. So, may gulay tayo. Tsaka okra. Ito, preso na itong okra nila. Kuha tayo ito isang okra. Tapos, ito naman ay sitaw. May sitaw. Puro frozen. Kuha tayo ng tanglad. Ito tanglad. Frozen lang din mo kami. Lemongrass. Ano kaya to? Ay, mga frozen lang itong product nyo dito. Tapos meron sila dito isda. Ito may mga tosino sila dito, chicken, tosino. Mga pang-almusal. Ito naman tilapia. Frozen. Yung tuna parang tuna. Ito. Tuna ba ito? So ito may mga kuwan din sila dito. Tuyo. Ito munggo. Patay ng munggo. Ito nabalatan na kasi itong munggo na ito. Saan yung munggo nila? Ito. Ito may munggo sila dito. Yan, may mga ketchup sa mga spaghetti sauce, mantika, shuman. Ang shuman rin. Sardines, ligo. Ano sa'yo? Junk foods?
Hindi. Ayun mga kabayan, pupunta na naman kami dun sa may Asian store kasi bibili ako ng siumay kasi si Mrs. nagpabili siya ng siumay. Wala kasi sila dito. So tara, samahan nyo kami mga kabayan. Napakadulas ng daanan. Kanina mga kabayan, muntik na talaga mga kabayan, no? Akala ko talaga bangga na talaga. Dahan-dahan pa siya ganun, yung sasakyan ko. So sabi ko wala na, bangga na talaga to, insurance na talaga to, or ako ang babayad. So mabuti na lang mga kabayan, no? Hindi talaga siya inabot, kunti na lang mga kabayan. Tapos yung sasakyan medyo na kadiretso siya. Kasi pa-cross kasi mga kabayan, papasok ako siya naman palabas siya. So dahil medyo madulas, nagdaan-dahan ako. So yung pagdaan-dahan ko, nag-brake, hindi naman siya nag-brake. Mas lalo siyang dumulas. Nagpa-daos-dos siya. Kasi hindi na kuan yung brake mga kabayan, hindi nagagana yung brake basta nakakuan ka, nakapababa ka, tapos yung kuan mo maayos tapos matubig. Ito yung pinakadulas mga kabayan, no? Basta tubig na yan mga kabayan, no? Pag nakapatakbo ka na medyo mabilis tapos mag-brake ka mga kabayan, parang wala ding silbi mga kabayan. Kasi kusa lang siyang dudulas. So dapat malayo pa lang, apply ka na ng dahan-dahan. Kuwanto sa akin mga kabayan kanina, experience. Kasi first time ko mangyari yung ganun, na nagkatapat kami ng sasakyan. Kasi nasa kanto kasi mga kabayan, siya palabas, ako papasok. Nasangkitin ng daan. So ngayon, lumiko na ako. Hindi naman mabilis yung takbo ko, dahan-dahan lang din naman yun. Na kuwan lang talaga patagilid kasi yung daan doon. Tapos pabor pa sa kanya yung daan, patagilid. Nakapapasok. So tingnan nyo, pag ganyan ng kalsada, pag naglakad kayo dyan mga kabayan, sigurado mga kabayan, pag wala kang winter spike, dapat may winter spike yung sapatos mo. So pag wala mga kabayan, makakuan ka naman, di ka naman matumba dyan pero ang lakad mo yan, dahan-dahan talaga. Sure na pag-apak mo, di tubig maapakan mo na may ice. Sa pinakamadulas na daan, basta nag-snow na yan, tapos biglang mag-warm, tapos uulan, ayan na, tutunawin yan ng snow. Matunaw yung snow pero sa ilalim yan, nag-yellow pa yan dahil sa lamig. Yan, ito yung posisyon kanina dito mga kabayan, no? Itong labasan natin ngayon, dito kanina yung sasakyan na muntik kong babangga. Ako naman, dyan ako sa itaas, patagilid kasi yon, patagilid kasi ito. Yan. So dito na siya sa gilid, itong daanan natin. Ako naman dun sa itaas, tapos paliko ako dito. Muntik ko na talaga siyang abutan. Gaya nito. Ayan o, gumagapang yung sasakyan natin. Ito yung ayaw ko na itong sasakyan na itong Mercedes-Benz na to. Gumagapang siya. Ayun o, wala na. Wala na mga kabayan. Wala na, atas na ako. Papasukin ko siya kasi hindi na ako makakuan, atas na tayo. Ito yung ayaw ko sa sasakyan na to, wala siyang front wheel drive, front drive. Dapat doon ako, atras ako doon sa may patag para makabuhilo na naman. Yan, tingnan ko kung yan na. Ay, ito yung ayaw ko dito sa sasakyan na to Okay. Patay na. May sasakyan ba? Okay. Hindi ako makakuan guys, nangarang ako dito. Sana padaanan niya. Ayan ang taga-kuskus. Tara na.
kasi yung winter tire na to medyo manipis na din dahil kinabit na dito yung winter tire. Matagal ulit nag snow. Dito pa rin yung winter tire niya dati. I-report ko to sa office. Ito yung pinakakakuan ko dito, takutan, lalo na pagka nasa maraming sasakyan to mga kabayan, tapos paahon. Ako, huwag ka nang umasa na makakuan to, makaangat pa to. Okay lang kung hindi ganito na daan, oh, na nagtigas na at may tubig, kaya niya pa yung snow lang. Pero pag ganito, hindi masaan. Wala itong panghatak mga kabayan sa sarili, ano? 4-wheel drive, wala siyang 4-wheel drive. Okay lang siya ganito, patag. Kahit dahan-dahan lang, nakaalis pa rin siya. Yan, gaya nito, dapat malayo pa. Apply ka na ng brake para kung titigil ka man, hindi ka na maabutan. Yan, gaya nito. Yan. Pag madalian mga kabayan na birit, hindi siya pwede. Dapat inday-inday lang. Grabe naman to. Nandito na lang tayo parking sa gilid, oh. Diyan kami bibili ng ano, grocery store. Siumay. Dito muna tayo. Dito ka lang, Axel? Dito lang daw siya. Medyo malungkot yung anak ko mga kabayan. Gustong-gusto niya na talaga umuwi ng Pilipinas. Pero gusto niya umuwi, bakasyon lang daw. Gusto niya babalik pa rin dito. Parang na-bored na sa dito. Wala kasi magawa mga kabayan. Puro siya sa loob ng bahay. Wala namang kuwan kasi. Wala ding magawa doon. Ayun ang siumay dito. Meron din silang Asian kuwan dito, product, mga pagkaing Pinoy, Thailand. Hanap tayo ng siumay. May siumay dito. Siumay kasi yung pinapabili ni Mrs. Siumay. White Thai. Ito ata chicken. Ayun, sumay. Pork man. Nakabili na ako dyan sa loob. Ang binili ko na lang pala bangus at saka miswa. Kasi yung miswa, ihalo ko siya sa sardinas. May binili akong sardinas. At walang siumay dyan. Mayroong siumay kaso pork. Hindi naman kami nakain ng pork. So punta na kami ng anak ko doon naman sa kabilang store. Kasi wala yung available stock dito ng gatas ng anak ko. Yung nan, mayroon dyan. Pero number 1, number 2 na kasi yung anak ko ginagamit. Tapos doon mayroon. So ngayon mga kabayan, dito sa Greenland, pag walang stock, lipat ka doon sa iba, hanapin mo kung mayroon kasi minsan dito nagkakaubusan. So tara, samahan nyo kami mga kabayan. Dito lang tayo, dandahan lang tayo. Makaabot lang din tayo doon sa bahay. Diyan, hindi ko makita yung side mirror. Bahala na sila dyan mga kabayan, kung magalit sila sa likod ko, basta hindi ako makadisgrasya dito ng sasakyan. Kung hindi ako madisgrasya. Ang kaya nito, dapat distansya lang tayo malayo kasi pag nag-brake tayo mga kabayan, ang tagal huminto. Kasi hinto na yung brake, kumakapit na yung brake. Ang problema naman, yung gulong dumudulas lang siya. Ang gaya nito, pag maalangan tayo dito, maaari tayo mag 360 ikot dito. Grabe, ito yung mahirap dito sa lugar na may yelo, tapos biglang umulan, tapos may hangin. Yan, asahan nyo na mga kabayan, yung mga snow na yan, titigas yan at magiging madulas yung tubig. Yung isa sa magpadulas dyan. Okay lang kung walang ulan, tapos nag-warm pa. Ayan, tunawan. Ganyan yung tunawan mga kabayan. O gaya nito, pag dito na ako mga kabayan, tapos hihinto pa ako dito, wala na. Maaari na ako ditong umatras ng umatras. Yung sa likod ko, pakuunahin ko na. Dito lang, dahan-dahan lang tayo. Bahala sila dyan, magkuhan sa likod na.
nakakapit yung gulong sa yelo. Kaya nito pag nagdiretso tayo nito, maalangan tayo. Kaya antayin natin ito makalagpas tong isa bago tayo didiretso. Kasi yun, hindi ka pwedeng magbigla kasi agad mga kabayan na lilikuin mo agad, paliko na biglain mo. Yan. So dapat nitong sasakyan nito, puro lang sa patag eh. Gaya nito mamaya pagbalik to mamaya pag maalangan ito, atras ng atras. Dito sa isang grocery store na to, madalas ako dito bumibili ng gatas kasi dito po yung mga stock ng gatas. Sama ka pa sa amin? Daan lang ha. Nandito na kami. Baba na kami. Ayun. Napakadulas din yung napakan. Daan lang dyan. Kasi yun may ice. Iba yung ice eh. Ayun makita bo. May tubig. Daan lang ha. Grabe. Parang takot akong umapak. Ayan, Cham. Huwag ganun. Ay, bulagta ka talaga dyan. Malapit no. Huwag ganun ba. Sabi ko sa'yo ay munti ka lang kanina. Sabi ko sa'yo eh. Ay, dito ako makabay no. Oh, napakadulas. Grabe. Napakadulas. Tawa. Kasi yung anak ko muntik na kanina din eh. Delikado yung ice na yun, napakatigas na yun. Ayan, mabuti dito na tayo. Okay lang yung ganito, snow. Okay lang yan kasi yung bagsakan mo malambot lang din. Ay, hello. Axel, dito tayo. So hanap tayo dito ng gatas. Sana meron dito para hindi na ako pupunta sa ibang store para maghanap na naman. Unahin ko muna yung gatas, siguraduhin ko. Kasi yun yung pinaka-importante. Hindi makatulog yung anak ko mga kabayan pag hindi nakadidi yun. Hingi ng gatas yun. Ayan, meron siya. May stock dito. Ayan, kuha tayo ng isa. Okay na itong isa kasi bibili lang tayo ulit pag naubos. Tapos tissue. Kuha tayo ng tissue. Ano po yung mga tissue nila? Ito, tissue dito. Ito, tissue. Hanap tayo ng medyo mura-mura lang na maganda din yung klase. Ito ba yan? Ito na kababa. Hinog na yan. Ito na lang oh. Apat. Ayan na. Ayan na. Tara. Bayad mo na bayad. How much sisters? How old are you? 7. Like my little. Ah, you have little? 7? They are 7 years. Ah, 7 years old. His name is Nukaha. Girl? Boy. Ah, boy. Yeah. We have only daughter. She Yeah. was 26 years. He was in school. Yeah. Where in? New Suak. Ah, New Suak. Because he don't want to the New Suak, so he stopped with that school. From here. Yeah, before. Yeah. Also my son. He school before in Os. Yeah. Uski. But because there's a problem inside Pongus. So they are transfer in Nuswa. But he don't like to Nuswa. Yeah, because he afraid for to go to the museum. You too? No. Because I can understand. No, he go alone. Going to school by bus. Oh He- my God! Did you do that? But here it's that okay? Go alone? It's okay. It's safe here. Police will not catch you, no? It's fine. Because in other place it's not allowed. That's why. Because my little he don't like it. He don't like to go. Alone. Maybe he like to go with you. Ida, you too, Ida. Why? Yeah. Ida, where did you live? In Arsanerit. Huh? Arsanerit. Yeah. There. Yeah.
Maybe he will try. Because we live in Kukweta. Ah, here. Out there. Yeah, out there, down. Ah, it's far away. Yeah, far away. Okay, see you. Bayan, so nakausap ko kanina yung cashier dyan. Tinanong niya yung anak ko kung ilang taon na daw. Sabi ko, 7 years old. Sabi niya, yung anak niya daw 7 years old din daw. Kaso tumigil daw sa pag-aaral. Kasi dati, dito po. Nagulat naman tayo. Kasi yung anak niya mga kabayan, dito pala siya nag-aaral. Isang school lang din sila ng anak ko. Dito malapit lang sa amin. Ngayon, tumigil daw sa pag-aaral kasi ayaw niya nga mag-school doon sa pinag-transferan nila. Kung saan itong anak ko na-transfer din doon sa medyo malayo yung sasakay ka nga ng bus. Kasi yung anak niya ayaw daw sumakay ng bus mag-isa. Gusto daw ihatid niya. So sabi ko sa kanya kung okay lang ba dito sa Greenland na yung bata mag-isa pumunta ng school. Sabi niya okay lang, it's okay. Kasi tinanong ko siya baka bawal sa pulis. Sabi niya hindi, kasi safe naman dito. Pero naiinis daw sa anak niya kasi huminto daw sa pag-aaral. Hindi niya hinahatid yung anak niya kasi may trabaho nga siya dito. So ganyan dito mga kabayan, no? Yung anak dito tinitrain talaga dito na maging independent. Pag hindi makabayan pupunta sa school yung anak niya, tingnan mo hindi niya hinahatid yung anak niya sa school kasi nagtatrabaho siya. So ganito dito sa Greenland, dapat yung anak mo dito matuto talaga. Pero kung ito si Axel mga kabayan, no, kung hindi siya pupunta ng school na gusto niya magpatid sa akin, ihatid ko siya. Sabi kasi nila dito sa mga viewers ko na bawal daw yun yung bata, pabayaan mo na mag-isa dito papunta ng school. So ayun, nakausap ko na si nanay. Yung anak niya 7 years old, pareha din kay Axel 7 years old. Nag-i-school din siya dito, malapit lang din kasi may eskwelahan kasi si Axel dito dati. Dito lang malapit. Siguro nasa 3 minutes lang siguro mga ban, lakarin nila. Nandiyan lang sa unahan. Yung anak niya, ganun din dito nag-aral. Kaso nung nagka-problema nga dito yung school na malapit, mayroong punggos, nilipat yung school nila doon sa medyo malayo pa yung sasakay nga ng bus. Ay mga kabayan, paalis na kami. Mayroon pa nagpapuputok doon, oh. Ayan. So tingnan natin kung makakaalis itong sasakyan natin kasi paahon dito. So sana walang haharang dyan sa gitna para hihinto tayo kasi pag nakahinto tayo mahirap na sa makaahon. Ayan. Ayan. So dito mga kabayan, no? Pag nakahinto ako dito wala na, atras na to ng atras. So, sana walang sasakyan dito sa ayan. May sasakyan dito sa itaas pero sige diretso lang tayo. Ayan. So okay lang to, basta dandahan lang siya, walang problema. Ayan, nakaahon tayo pero pag huminto tayo doon sigurado atras na tayo. Malapit na kami sa bahay mga kabayan, makarating. Yan, okay na din to, at least paano nakalabas-labas si Axel. Dahil medyo humina ang hangin. Kanina napakalakas ng hangin simula kahapon. Parang hindi nga sana ako papasok kanina ng trabaho. Pero pumasok ako kanina half day lang. Dahil napakalakas ng hangin mga kabayan. Ito na, madulas. Yan, sumasayaw-sayaw na. Yan, dito tayo liko. Daan lang tayo, tinahin. Huwag nating biglain mga kabayan. Ganito yung mag-drive ka sa mga snow. Huwag mong biglain kasi maaari kang makakuan dyan, mag 360. Yan, so dito na tayo. Hop. Okay. Yan, so swabe lang. Yan, dito na din kami. Ayan, so nandito na kami mga kabayan sa bahay. Papasok na kami, paakyat kami doon. So ito po yung daanan nito, napakadulas. Dito medyo hindi sobrang dulas dahil mayroon pa siyang snow sa itaas na malambot. Pero yung ilalim nito, ito yung pinakamadulas pag natanggal ito. Yan, unti-unti na po siyang nagtubig. Daan dyan siya ma, kaya madulas. So ganito yung buhay dito sa Greenland, no? Ngayon, pasok na kami sa bahay. Wala na, hindi na kami pwedeng lumabas dahil napakalamig. Lumabas lang kami kasi may binili. Kung wala kaming bibilin mga kabayan, hindi naman kami lalabas dahil nakakatama dito lumabas. Kailangan mo talagang magsuot makakapal na jacket, bonnet. Yun, kakainin na yung oras mo. At okay lang sana kung yung bahay namin ay paglabas mo ay kuha na, patag. Gaya nito, you know, ilang steps pa yung aakyatin natin dito.
1, 2, 3, 4, 5. Bilangin natin. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29. So 30. Tapos may paakyat pa dito na patag. Ayun yung pinakapahuling paakyat dun, oh. Ito yung nahirapan ako dito, lalo na pag may mga dala ako na mabibigat, lalo na nandyan pa yung anak ko na maliit, mga kabayan, kasi hindi ko pa hinahayaan na maglakad mag-isa dito. Maglakad man siya pero hinawakan ko pa siya. Yan. So mayroon pa dito, ilan yun? 30 ba yun? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 38, 39. So 39 steps. Tapos may lalakarin ka pa. Yan, ganito dito yung pagpasok sa amin. Kaos yan na po. So dito na po sa loob. Pagpasok natin, hiningal tayo. Ayan. So at least medyo na-exercise na din yung kuha namin. Aming katawan ni Axel. Kaya medyo nag-alala lang ko dito sa anak ko kasi medyo na-homesick siya. Sabi niya uwi na daw kami, kaya yan, nilabas ko muna siya. Libang-libang ko lang to baka kasi yan, hindi natin alam. So kailangan nating libang. So hanggang dito na lang po mga kabayan. Huwag nyo naman po kalimutan subscribe yung ating YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para update kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat. God bless you all.